Sabihan ba naman ako ng maganda yan tuloy na pagastos ako ng di sa oras. Aba ayos, nagpabola ang ate. O baka isipin na rin ng isip nyo na sabihan akong maganda. Hindi na to magpapabola. Brown out kasi ngayon dito sa amin kaya naisipan ng isip ko magpa-diet nga kaming dalawa. Kesa naman nga magparalyze na naman siya. Bala ko na talaga mag-grocery ay nagkataon lang talaga na sinabihan ako nitong kapatid kong maganda. Kaya wag isipin ng isip mo na nagpabola ako dito sa kapatid ko. Hindi talaga ako madaling mabola. Hindi naman halata, di ba? Maganda ako? Doni, maganda ako? Maganda nga. Kinakain na. Halin na nga kami nakarating sa bayan kaya naman naisipan ko nang dumiretso kumain para hindi na rin siya magutom. Pagkatapos nga namin kumain ay nagdiretso na kami dito sa grocery para mamili ng iba pa naming kailangan sa bahay. Yung kailangan lang hindi kasama dito yung one. Kasi budget lang nga yung pera ni ate mo. Kaya pagkatapos namin nag-grocery, bumili na kami ng pasalubong para diretso mainit-init pa pagdating sa bahay. Nakakataba lang ng puso kasi nagagawa ko na yung mga bagay na gusto kong iparanas sa kanila. Simula't simula, ito na talagang nasa isip ko na makapag-provide o makatulong sa kanila. Unti-unti ko na ngayon natutupad sa awa ng Diyos. Maraming salamat po Lord sa inyong guidance. Si Lord talaga ang tumulong sa akin nang makilala ko palalo ang aking sarili. Kaya huwag kang magagalit kay Lord kung binibigyan kanya ng problema. Pagkos, magpasalamat ka kasi gusto niya tayong maging matatag sa hamon ng buhay. Ganon magmahal si Lord. Kaya kung may problema ka man ngayon, mahal ka lang ni Lord. Kasi inaalam lang ni Lord kung hanggang saan ang pananalig mo sa kanya. Diba? Kakaiba kung magmahal si Lord. Pagkarating sa bahay, saktong-sakto at kaunti lang daw yung kinain ni Papa. Kakakain pa nga lang ng kapatid ko, ayan kumakain na naman siya.